Assalamualaikum, buenos dias, happy Isabela. Mula sa City Information Office, ako si Dominic Sanson, maghahatid sa inyo ng Happy Isabelang Balita para sa araw na ito. At ito ang mga nakalap na Happy Isabelang Balita noong nakaraang linggo. Sikat na balibolista at veteranong journalist mula sa TV5 bumisita sa lungsod. Pilot testing ng module para sa lokal na amnestiya ginanap. Isabela City nakatanggap ng preposition goods para sa emerhensya. CP daw na mahagi ng assistive devices para sa mga persons with disabilities ng lungsod. Git 200 na mga batang sa Mabangini nakatanggap ng mga gamit pang-eskwela at mga tsinela. Isabela City Bios natanggap na ang kanilang communication allowance. Mayor Dada at Ayala Foundation nakipagpulong para sa kabataan ng Isabela. Dating tapunan ng basura, ngayon ay palaruan na, saan kaya ito? At mga panibagong ganap ng mga kabatang Isabelenyo alamin sa Youth Patrol. Sikat na balibolista at veteranong journalist mula sa TV5 bumisita sa lungsod. Yan ang balitang hatid ni Keith Galos. Ngiti ang sinalubong ng mga Isabelenyo sa pagbisita ng sikat na volleyball player na si Gretchen Ho kasama ang isang veteranong journalist na si Ed Lingaw na parehong presenter sa ngayon ng Frontline Pilipinas ng TV5. Malugod namang tinanggap ni Mayor City Jalia Turabinataman sa kanyang tanggapan ang mga nabanggit na bisita noong ika-15 ng Agosto. Sa naganap na dialogo, parehong panig ay kininala ang mga kahangahang pagbabago sa Isabela at buong Basilan. Ito ay binigyang diin ni Ginoong Ed Lingaw na naging saksi sa kaguluhan ng probinsya dati. Samantalang hindi naman napigilan ang excitement ng mga residente ng lungsod na makitang maglaro ang sikat na volleyball player, kaya naman bilang bahagi ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan, ang pamahalaang lungsod ng Isabela, katuwang si board member Amin Ataman, ay nag-organisa ng isang volleyball clinic na pinangunahan ng dating manlalaro ng pambansang koponan ng volleyball ng Pilipinas na si Gretchen Ho. Sa buong pagdakbo ng klinik, ibinahagi ni Ho ang teknikal na kaalaman, binigyang diin ang pagbuo ng karakter at ginamit ang kanyang personal na experience upang hikayatin ang mga kalahok na magbigay din ng inspirasyon sa mga manlalaro na mula pa sa iba't ibang parte ng lungsod. Sobrang saya talaga na miss ko maglaro ng volleyball kasi alam mo naman ako talagang kahit na anong marating ko sa buhay, kahit na maging host ako, journalist o news anchor, pinaka-core ko pa rin, volleyball player ako. Yun ang dadaling ko kahit saan, atleta ako. So, yung makabalik ako dito, makalaro ulit, tapos ma-share ko yung mga learnings ko. For 12 years ako naglalaro sa mga bata. Nakita ko rin dito na ang ganda ng formation nila, ng skill set nila, yung basics nila. Maayos sila natuturuan. Talagang nakakatuwa kasi nandun yung talent, nandun yung kapasidad. Kailangan na lang ng konting push, kailangan na lang ng konting, siguro I guess, maniwala ang mga tao dito na kaya nila magtagumpay din sa volleyball. Masaya po kasi dati nakikita ko lang po sa TV, naging idol ko, then I can't imagine na makakasama ko po siya sa isang court, tapos mahawakan yung kamay niya, tapos ang sarap sa feeling po. Kung ano yung learning na makukuha ng mga bata dito, kailangan ma-apply natin agad. At ito ay hindi lang hanggang ngayong araw. Dapat yung natutunan nila ngayong araw, i-implement na to sa mga bawat eskwelahan kung saan sila nabilong. So, at magiging sandata na rin nila para magiging magaling na player. Umikot ang mga bisita sa Albarca, Tipo-Tipo, Sumisip, Lamitan at Maluso. Ang grupo ay nandito sa paanyaya ni board member Amin Ataman na nakasama rin nila sa paglalakbay sa buong probinsya. Keith Galos, Balitang Happy Isabela. Pilot testing ng module para sa lokal na amnestiya ginanap. Ang detalye ni Christine Manuel. Dumalo si punong lungsod City Jalia Turabinataman noong Agosto 2 sa 2 araw na pilot testing ng Local Amnesty Board module na inorganisa ng Pambansang Komisyon sa Amnestiya upang palakasin ang lab sa Basilan at ipamahagi ang module na magtuturo sa mga miyembro ng lab tungkol sa mga proseso at patakaran ng aplikasyon para sa amnestiya alinsunod sa Executive Order No. 125. Sa kanyang mensahe, ipinunto ni Punong Lungsod Turabinataman na hindi tamang patuloy na nakikipaggera ang bansa laban sa ating sariling mga kababayan. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagbubukas ng pinto ng pamahalaan at aktibong pagtugon sa kapayapaan at pag-unlad at pagtatag sa patuloy nitong pag-usad.
Sa sesyon ukol sa kasaysayan ng iba't ibang grupo at proseso ng kapayapaan, ibinahagi ni tagapangasiwa Abdul Ghani Salapudin ng SBDA ang isang matagumpay na halimbawa ng rehabilitasyon na sinundan naman ni Attorney Alan Brian Casser mula sa OPARU upang mas palawakin ang paksa. Christine Manuel, Balitang Happy Isabela. Isabela City nakatanggap ng preposition goods para sa emerhensya. Ang detalye ni Matthew Sanson. Bilang pagpapatuloy ng prepositioning ng relief items sa local government units, pinangunahan ng DSWD Field Office 9 ang pagsalin at paghatid ng 1,000 family food packs, kabilang ang 100 hygiene kits, family kits at sleeping kits para sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Isabela na pinamumunuan ni Punong Lungsod City Jalya Turabin Hataman noong Agosto 1. Katuwang ang Philippine Coast Guard District Southwestern Mindanao at kanilang barko na BRP Cafe Encanyo, matagumpay na naisalin at nadala ang mga nasabing goods mula DSWD Regional Warehouse Tetuan, Zamboanga City papunta sa warehouse ng nasabing lungsod. Positibo ang naging pagtanggap at suporta ng Isabela sa ibinahagi ng ahensya upang mabigyan ng karagdagang tulong ang mga apektadong pamilya sa panahon ng sakuna. Ang pagkakaroon ng Relief Prepositioning Agreement sa pagitan ng DSWD at LGU sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement o MOA ay nagsisilbing pundasyon ng patuloy na suporta ng kagawaran sa pamamagitan ng pag-iimbak ng mga relief goods sa mga LGUs bilang kanilang paghahanda sa panahon ng sakuna at mapalapit ang tulong ng pamahalaan sa mamamayang Pilipino. Ito ay pinangunahan ng Coast Guard Station Isabela City sa pagkikipagtulungan sa tanggapan ng kagalingan at pagpapaunlad panlipunan sa pangunguna ni Nasao Roberto Arseñas at OIC CSWD Noraina Asmara. Matthew Sanson, Balitang Happy Isabela. CP daw na mahagi ng assistive devices sa mga PWDs ng lungsod. Ang pamahang lungsod ng Isabela sa pangunguna ng tanggapan ng ugnayan para sa may kapansanan na pinamumunuan ni CP daw Gemma Casas Paculio ay nagkaloob ng mga kagamitang pangtulong. Noong August 8 kung saan 3 benepisyaryo mula sa mga barangay ng Begang at Binuwangan ang tumanggap ng mga kanakailangang tulong sa pagkilos tulad ng wheelchair at walker. Higit 200 ng mga batang sama Bangingi nakatanggap ng mga gamit pang-eskwela at mga tsinelas. Yan ang Happy Isabelang balita ni Shaira May Rasan. Higit 200 ng mga batang sama Bangingi ang nakatanggap ng mga gamit pang-eskwela at tsinelas mula sa sanggunian ng mga pinuno ng mga katutubong mamamayan ng lungsod. Sa pagkikipag-ugnay nito sa pamamalungsod ng Isabela sa pamumuno ni Punong Lungsod City Jalya Turabin Hataman. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng International Day of the World's Indigenous People, ginanap ang pamamahagi ng tulong sa mababang paaralan ng Marang-Marang ika-9 ng Agosto, na pinangunahan ng Indigenous People Mandatory Representative na si Konsehal Mary May Julhari, kasama ang Pambansang Komisyon sa mga Katutubong Mamamayan or NCIP. Sa pangunguna ng Direktor ng NCIP Basilan Provincial Office, Engineer George Hukutan, tumalo din ang Island District Supervisor or DepEd IPED Focal Person Dr. Murada Daniel, mga guro at volunteers ng nasabing paaralan at ng kanilang punong guro na si Hadija Hamad. Shaira May Rasad, Balitang Happy Isabela. Isabela City Bayos natanggap na ang kanilang communication allowance. Narito ang ulat ni Ana Sahibil. Sakto sa ika-3 anibersaryo ng kanilang pagkatatag, tinanggap ng 45 Barangay Information Officers ng lungsod ng Isabela ang kanilang communication allowance para sa ikalawang quarter ng taon, Agosto 1, mula mismo kay Punong Lungsod City Jalya Turabin Hataman. Maliban sa allowance, nakatanggap din ang mga ito ng kanilang t-shirt uniform. Ang nasabing aktibidad ay pinasimunuan ng tanggapan ng impormasyong pangpubliko sa pangunguna ni CIO Mendry Anlim, katuwang si Patrina Turabin, ang Bayon Fukal. Matatandaan na ang lungsod ng Isabela ang kauna-unahang sa buong Region 9 na nakapagtatag ng Barangay Information Officers Network, alinsunod na rin sa tagubilin ni Punong Lungsod Turabin Hataman na gawing haligi ang impormasyong pampubliko ng serbisyo ng pamahalang lungsod. Mayor Dada at Ayala Foundation nakipagpulong para sa kabataan ng Isabela. Ang detalye ni Ayla Faye Fernandez. Nakipagpulong ang Ayala Foundation Incorporated kay Mayor City Jalya Turabin Hataman noong ika-4 ng Agosto upang ipakilala ang Hapag Project na inaasahang makatutulong sa 21 benepisyaryo mula sa lungsod ng Isabela. Katuwang ng inisyatibong ito ang tanggapan ng Local Youth Development Office na siyang magbibigay tala ng 26 na isang benepisyaryo mula sa Happy sa Bida, Out of School Youth at mga may kapansanan. Ayla Faye Fernandez, Balitang Happy Isabela.
Ang dating tapunan ng basura ngayon ay palaruan na ng mga mamamayan ng Isabela. Alamin kung saan ito sa ulat ni Shane Swaling. Malinis, maaliwalas at talaga namang malaki ang espasyo. Ito ang Sitio Lantong sa Barangay Baluno na naging venue ng kauna-unahang Congressional Cup Softball Slow Pitch noong ika-12 ng Agosto na pinangunahan ni Mayor City Jalia Turabin Hataman. Ang inisyatibang ito ay proyekto ng City General Services Office sa pamumuno ni Eugene Strong na suportado at pinondohan naman ni Basilan Lone District Representative Mujib Hataman at Basilan Provincial Board Member District 1 Amin Hataman. Layunin ng lokal na pamahalaan na bigyan ng bagong anyo ang dating marumi at mabahong tapunan ng basura sa Sitio Lantong. Nag-isip kami na itong lantong na ito dating basurahan na ngayon ginawa naming palaruan na. Kasi ang gusto kasi namin maging busy yung mga kabataan natin, especially sa sports. Kung tutuusin ngayon, maririnig mo sa mga news left and right na talamag talaga ang droga. So kaya ngayon kami, mga jóvenes, man-engage sila na sports, hindi na droga. Ginawa itong isang palaruan na maaaring gamitin ng mga Isabelenyos. Ayon pa kay Mayor Turabin Hataman, ang proyektong ito ay isa lamang patunay sa iba't ibang kakayahan ng lungsod ng Isabela at probinsya ng Basilan na gumanda pa at umunlad. So, I think this very much symbolizes ano ho yung potential ng Isabela City at ng buong province kasi dati pag sabihin mong Isabela, Basilan, no, parang nakakatakot, parang ay ano man yan, madumi, katulad nitong basurahan. Pero ngayon, nakita nyo naman, simula pa lang maganda na, napapakinabangan na, nagbibigay na kasiyahan sa ating lahat. So, we look forward to seeing more of activities like this, maybe mga camping din sa mga youth at mga children natin. Tuturuan natin ng tamang agrikultura, tuturuan natin ng tamang segregation no, ng basura at kung ano ba ang dapat na ginagawa sa basura. Pwedeng pagkakitaan ang basura at yon, congratulations CGSO, Sir Eugene Strong. Ayan. Kanya rin pinasalamatan ang CGSO sa pangungunan sa proyektong ito at hangad na magkaroon ng marami pang mga palaro sa nasabing ecological park. Nakisaya rin sa nasabing palaro sina Board Member Amin Hataman, Councilor Abner Rodriguez, Councilor Jay Casas, City Administrator Peter Isma at mga piling punong barangay ng lungsod. Yeah, this is a very awesome initiative on the part of the CGSO Eugene Strong. Noon, alam mo, nakikita natin noon, it's a stinking dump site. Kalat yung mga basura dito. But this time, there was a total turnaround from a dump site to a playground. And we welcome this kind of initiative, considering that we can show to our Isabeleños that we can make things happen, so that ang ating mga kababayan will be able to enjoy, particularly on the matter of sports. And we've been talking not only softball, maybe we can extend to some other games that our kids can enjoy. Shane Swaling, Balitang Happy, Isabela. Isa pang aktibidad na nagbigay aliw sa mga kabataan ang idinaos na Mobile Legends Bang Bang Tournament na nilahukan ng mga 8 pupunan noong ika-9 ng Agosto sa DBL Sports Center. Para sa karagdagang detalye, narito ang Youth Patrol ni Angelica Jade Mara. Ang torneo ay nagbibigay diin sa pakikilahok ng komunidad at pagsulong ng positibong kapaligiran para sa pangkalahatang pag-unlad. Ipinapakita nito ang suporta ng lungsod para sa mga makabagong interes tulad ng esports upang makipag-ugnayan sa kabataan. Ayon sa mga kalahok, malaking bagay di umano sa kanila na mabigyan ng espasyo ang esports para sa positibo nitong impact sa mga kabataan lalo na't ang mundo di umano ay umuusbong na sa makabagong teknolohiya. Ang nasabing event ay inorganisa ng pamalaang lungsod ng Isabela, katuwang ang lokal na sagundian para sa paglilinang ng kabataan. At yan ang latest sa ating Youth Patrol. Ako po si Angelica Jade Aymara para sa Balitang Happy Isabela. Maraming salamat, Angelica, at yan ang mga nakalap na Happy Isabelang balita hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayan ang iba pang Happy Isabelang balita sa susunod na linggo. Muli ako si Dominic Sanson at ito ang balitang kahanga-hanga
Balitang tatak Happy Isabela, Balitang Happy Isabela.